Mga padyak, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So sa video na to ay ibabike check natin tong bagong labas na MTB ni Viper. Ito ay si Viper Fuse 2022 model. Kung naghahanap kayo ng budget MTB pero maganda yung mga components na nakalagay, ito na yun mga kapadyak. Mamaya alamin natin yung specs niya, yung presyo niya, at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya, no? Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At paki-turn on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB na mga binabike check natin na kagaya si Viper. So tara mga kapadyak, simulan natin ito. Alright mga kapadyak, ito na yung bike check natin dito kay Viper Fuse 2022 model. Titignan natin ngayon yung specs niya. Magsimula na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung kanyang frame mga kapadyak is matte type na kulay black and kulay blue yung kanyang combination. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang down tube. Dito naman nakalagay yung kanyang brand name na Viper. Ayan siya. Tapos dito na natin makikita yung kanyang lagayan ng kanyang bottle cage. Ayan, isa lang yan. Dito lang sa kanyang down tube. Pero sa kanyang seat tube dito mga kapadyak ay pabilog lang siya. Tapos sa frame size naman ito ay size 29er yung kanyang wheelset. Sa kanyang frame size naman, mula dito sa kanyang baby shell dito hanggang dito sa kanyang seat tube ay size 16 medium. Ayan siya. Tapos sa kanyang ICR naman mga kapadyak, dito rin dumaan yan sa kanyang down tube. Sa right side dito kanyang down tube ay meron siyang ICR. Dito naman nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Sa kabila naman mga kapadyak is wala siyang ICR. Pang 1x specific lang talaga itong frame ni Viper Fuse, no? Ayan. Mapunta naman tayo sa kanyang pagka-welding. Yung pagka-welding sa kanya mga kapadyak ay hindi pa ganoon ka-smooth, no? Ayan, no? Makita na pa natin yung bakas ng pag-welding niya dito sa kanyang head tube. Dito rin sa kanyang seat tube dito ay kitang-kita pa yung bakas ng kanyang pag-welding. Siyempre, lalo na dito sa kanyang baby shell dito mga kapadyak. Ayan siya. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang head tube. Yung kanyang head tube dito ay naka-tapered na siya, no? Ayan, no? Kitang-kita. Ayan, no? Tapered na yan mga kapadyak. Siguro yung sukat nito ay nasa 44 to 54. Ayan siya. Tapos sa harap na itong kanyang head tube ay may nakalagay dito na logo ni Viper. Ayan. Mapunta naman tayo sa kanyang top tube dito. Yung kanyang top tube dito mga kapadyak ay manipis lang siya. Tapos dito nakalagay yung kanyang model name na Fuse. At yung kanyang mga decals na SP na ibig sabihin nito ay consummate jointing sa kanyang tubings. Matibay talaga yung pagkakagawa dito kay Viper. Okay, dito naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit sa kanya mga kapadyak is naka quick release na to at naka 27.2 yung itong kanyang diameter. Tapos sa kanyang seat post naman, ito ay Viper na yung kanyang brand. 270mm yung haba niya at bakal pa to mga kapadyak ha. Ayan o. Basta ganyang klaseng seat post ay bakal pa yan. Yung mga nandito, ayan. Tapos sa kanyang saddle naman na ginamit sa kanya, yung saddle na ginamit sa kanya ay Viper. Ayan, kitang-kita din. Wala siyang butas dito sa gitna. Malambot naman yung kanyang saddle. Matte type. Itong kanyang saddle mga kapadyak. Komportable naman na umupo dito. Ayan. Tapos yung kanyang railings dito ay bakal pa yan para masiguradong matibay at hindi babali. Ayan siya. Okay, dito naman agad tayo sa kanyang drivetrain setup na ginamit sa kanya. Ito pala ay naka 1x8 drivetrain. Ayan. Tapos yung ginamit na crankset sa kanya ay naka 1x sa kanyang crank arm ay 170mm. Bakal pa to mga kapadyak ha. Tapos sa labas niya ay plastic. Ayan, Viper na yung kanyang brand. Tapos sa kanyang bottom bracket ay naka silvering na rin to. Kahit naka square type lang to mga kapadyak ha. Sa kanyang chainring is naka 36 teeth na narrow wide. Bakal pa rin to. Ito kanyang chainring. Tapos sa kanyang chain naman na ginamit sa kanya, yung chain na ginamit sa kanya mga kapadyak is naka PFC na chain. Pang 8-speed na rin to. Magandang klase na rin to mga kapadyak ha. Tapos tignan natin siya kung may missing link. Ayan, wala siyang missing link, no? Tapos sa kanyang RD naman na ginamit sa kanya, dahil naka 8-speed to, yung ginamit sa kanya ay MX8 na Sensa. Tapos naka long case na rin to mga kapadyak, hindi pa oversize yung kanyang pulley. Tapos sa kanyang dropout naman ay replaceable naman siguro to, no? Ayan, no? Tapos sa kanyang cogs naman na ginamit sa kanya, ito ay naka thread type pa. Ibig sabihin ay yung pinakamaliit nito ay 13 teeth. Tapos yung pinakamalaki naman niya mga kapadyak is nasa 32 teeth siya. 13 to 32 teeth. Ayan. Tapos sa chain stay nito kanyang frame ay may nakalagay dito na advanced trail system. Ayan siya.
Sa sustain naman niya ay meron dito na nakalagay na Pro Configuration. Sa kanyang frame ay meron siyang stay bridge at meron din siyang chain stay bridge dito sa kanyang frame. Ayan. Sa kanyang shifting performance naman mga kapadyak, dahil naka 1x lang to, dito naman tayo sa kanyang RD. Yung ginamit sa kanya ay Sensa MX8. Ayan siya. Tapos naka-thread type na cogs, 13 to 32 teeth yung kanyang ratio dito. Tapos sa kanyang chain ay PFC chain na pag A-speed na chain. Tapos naka 1x naman na crankset, Viper yung kanyang brand. Naka 36 teeth na chain ring. Ito naman yung kanyang shifting performance mga kapadyak. Tignan natin kung smooth na ba yung shifting performance nito. Ayan. Medyo may delay yung shifting mga kapadyak dahil hindi pa ito nakataon na maayos. Pero overall, napapalipat naman na maayos yung kadena niya, no? Ayan. Sulit na sulit nito para sa presyo niya. Ang masabi ko dito mga kapadyak ay goods naman yung shifting performance, no? Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya. Ito pala ay naka 29er na wheelset. Tapos yung ginamit na rim sa kanya mga kapadyak is naka Viper na rin to kanyang brand. Naka double wall na rin to. At naka alloy na rin to mga kapadyak ha. Tapos sa kanyang spokes ay bakal na 32 pieces. Itong bilang ng kanyang spokes sa likod. Tapos sa kanyang inner tube naman ay naka-shredder valve pa rin to. Ayan. Tapos sa kanyang hubs naman na ginamit sa kanya. Yung hubs na ginamit sa kanya mga kapadyak is naka-thread type pa to. Itong kanyang hubs ay bakal pa yan mga kapadyak ha. Hindi pa yan naka-alloy. Ayan. Ito naman yung kanyang sound check nito kanyang hubs. Ayan. Medyo may tunog siya no. Pero hindi to yung nakatunog mayaman. Ayan siya. Sa gulong naman na ginamit sa kanya mga kapadyak, yung gulong na ginamit sa kanya ay wala siyang brand na nakalagay, pero may lapad to na 29 by 2.10. Ito kanyang gulong. Ayan. Ito naman yung kanyang clearance ng 2.10 dito sa frame ni Viper. Siguro hanggang 2.20, kasyang-kasya pa to, no? Ayan siya. Dito naman tayo sa kanyang fork na ginamit sa kanya. Yung fork na ginamit sa kanya ay Viper. Ayan. Naka-coil suspension pa to. Tapos, syempre, yung kanyang lower legs ay bakal pa yan. Tapos sa kanyang travel naman ay naka 100mm. Ito kanyang travel, standard. Tapos naka bakal pa rin to mga kapadyak dahil may spring to sa loob. Sa kanyang fork naman, nakagandahan dito ay naka manual lockout na rin yan. Tapos sa kabila naman is yung kanyang preload cap ng kanyang fork. Ayan siya. Tapos sa kanyang dropout naman dito ay naka quick release na rin to sa wrap. At yung kanyang wheelset na 29er dito, 29 by 2.10. At yung kanyang Viper na alloy na double wall. Sa kanyang spokes ay 32 pieces na bakal. Ayan siya. At yung kanyang hubs na naka ball bearing pa to na bakal. Ayan siya. Mapunta naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Yung brakes na ginamit sa kanya mga kapadyak is Clarks na hydraulic brakes. Ayan no. Magandang klase na rin yan no. Mapagkakatiwala naman to si Clarks. Tapos sa kanyang brake mount naman dito sa likod ay naka post mount na rin. Kaya magandang klase talaga itong frame ni Viper Fuse no. Tapos sinamahan pa to ng 160mm na rotors sa likod. Naka 6 balls na rin. Ito kaya rotors mga kapadyak ha. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang harap na brakes. Yung ginamit sa kanya ay hydraulic brakes din. Ang brand niya ay Clarks na hydraulic brakes. Tapos 160mm na rotors din sa harap. Naka IS mount naman yung kanyang braking mount dito sa kanyang fork. At naka quick release na rin dito sa harap. Ayan siya. Okay, dito naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit sa kanya. Yung kanyang handlebar mga kapadyak is naka bakal pa to. At yung mayaba naman to na 780mm end to end yan hanggang dito. Tapos sa stem naman na ginamit sa kanya ay Viper na reversible stem. Pwede yung negative or positive. Tapos sa kanyang stem naman ay naka 80mm yung haba nito at naka 34.8 yung kanyang clamping size dito sa kanyang handlebar. Sa kanyang headset naman ay Feng Tai yung kanyang brand. Malamang sa malamang ay naka ball bearing pa to. Ayan. Tapos may isang spacer dito na malaki sa ilalim ng kanyang stem at yung kanyang pa volcano type na spacer no.
Tapos mapunta naman tayo sa kanyang handle grips na ginamit sa kanya. Yung handle grips na ginamit sa kanya ay rubber na handle grips. Tapos sa kanyang brake lever naman ay clutch na brake lever para sa kanyang likod to. Tapos yung kanyang shifter na Sensa MX-8 na pang 1x8 speed para sa likod sa kanyang RD. Sa kabila naman is yung kanyang rubber din na handle grips at yung kanyang brake lever para naman to sa harap na clutch brake lever. Kung mapapansin nyo dito mga kapalyak ay wala siyang lagay ng FD dahil naka 1x lang to. Pero sa mga nagtatanong dyan kung pwede pa ito lagyan ng FD ay hindi na. Dahil wala siyang stopper dito sa kanyang frame para sa kanyang FD para makapaglagay kayo dito sa kanyang seat tube dito. At wala din siyang butas para dito sa kanyang frame na ICR. Dahil pang 1x specific lang talaga. Itong frame ni Viper Fuse. Ayan siya. Baka naman itong si Viper Fuse na 2022 model. Yung nakuha natin mga kapadyak ay 15.5 kg para dito kay Viper Fuse. Medyo may kabigatan pa siya no, dahil halos bakal pa yung kanyang parts. Yung kanyang fork ay naka-coil type pa. Pero kung i-upgrade nyo ito mga kapadyak ay gagaan pa rin to no. At yan yung bike check natin dito kay Viper Fuse 2022 model. Anong masasabi nyo sa specs nito mga kapadyak? At sa kanyang timbang na almost 15.5 kg. Medyo mabigat pa talaga siya dahil hindi pa na-upgrade to. Pero kung i-upgrade nyo to mga kapadyak ay mas lalong gagaan to no. At yung price po na nitong si Viper Fuse 2022 model dito kay Excite Bike Shop ay 8,500. Dito lang yan kay Excite Bike Shop mga kapadyak. Kaya kung interested kayo dito ay ilalagay ko na lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number. Sa pag pumunta kayo dito mga kapadyak ay bibigyan pa kayo ng discount at maraming freebies pag pumunta kayo dito sa Excite Bike Shop. At yung palang payment option nila dito para mga kapadyak ay meron sila dito na Aeon installment na credit card. Ayan siya. At yung kanilang contact number ay ayan. At yung kanilang branches na San Jose, San Fernando, dito yan sa main. At yung kanilang isang branch na Santo Domingo, Menalin. Ayan siya. Kaya kung nagustuhan mo video to, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga latest MTV na mga binabike check natin na ganito si Viper Fuse. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.